Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Almira, 40 years old at ito ang aking maikling kwento. I am an independent woman. Teenager pa lang ako, napaka-madiskarte ko na sa buhay. Nung college naman, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho sa fast food. Kaya po hindi hirap sa pagpapaaral sa akin ang single mother kong nanay. Currently, I'm working at may maliit na negosyo. Ang mindset ko po kasi lagi, paano? Pag wala na akong trabaho, dapat laging may backup. At this age, hindi ko pa nahahanap ang lalaking itinadhana para sa akin. Kahit na ako ay malapit na sa menopausal stage. Siguro, kasi nga po, mapili ako kung sino man siya. I believe in destiny pero sinasamahan ko ng choice, Tita L. Nakatatlong boyfriend na po ako pero sa kanilang lahat, hindi ko pa nararamdaman ang panghabang buhay. After ilang months in a relationship ay nawawala ng spark at sila na mismo ang nakikipaghiwalay sa amin. Siguro nga, I'm not the type of girl na hinahanap nila. Hindi po ako malambing, Tita L, until dumating itong guy na tawagin na lang natin sa pangalang Angelo. Si Angelo ay may magandang career pero habang tumatagal at nakikilala ko na ang family niya, mamas boy pala. Konting problema lang, laging mother niyang sandalan. Gusto niya magtayo ng negosyo pero laging mother niya ang gagawa ng analysis kung ipagpapatuloy ba o hindi. Hindi siya marunong sumugal, hirap siyang mag-decide on his own. Gusto ko na po sana siyang hiwalayan habang kaka 1 year pa lang namin and 3 months ni Angelo or ni Angelo. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa kanya para makipaghiwalay na siya sa akin. Maputi naman po siyang tao, Tita L, kaya lang parang gusto ko na siyang palayain. Hindi siyang padre di pamilya na hinahanap ko. Paano ko po kaya siya papaliwanagan? O ako lang ba to, Tita L, yung advance mag-isip? Sana mabigyan niyo po ako ng payo. Maraming salamat po and more power to your program. Gumagalang, Almira. Almira, sabi mo mamas boy siya. Pero siguro sa isang banda, kung may makakaintindi ng sitwasyon niya, dapat ikaw din. Kasi mag-isa kang pinalaki ng nanay mo. Hindi ba? Pero magkaiba naman yung single mother at pinalaki ka ng iyong single mother na nanay. Redundant. Single mother, no? Pinalaki ka ng isang single mother kumpara sa mama's boy. Okay, there is a big difference. Pero baka naman ganun lang talaga niya nirerespeto at nilulook up to ang kanyang nanay. Siguro nga kasi magkaiba kayo ng pamamaraan ng upbringing. Kung ikaw, very contrast kayo. Magkalayo kayo, north and south. Kasi ikaw, very independent, di ba? Sabi mo nga, college o high school pa lang. Nagtatrabaho ka na, working student ka na. Whereas, hindi natin alam kung ano si Angelo noong mas bata pa siya. Pero baka pampered siya ni mother or ng parents niya. Hindi ba? So, contrast kayo. I believe that opposites attract. Merong mga cases na ganyan na nagiging successful ang relationship. Pero, since, no, sinabi mo na nga na parang ayaw mo nang ituloy at nagtatanong ka sa akin kung paano ka hihiwalayan ni Angelo. Bakit hindi ikaw ang mag-initiate? Ayaw mo bang for once na yung mga nagiging jowa mo, ikaw ang hinihiwalayan? Ikaw naman ang makipaghiwalay ngayon, girl! Pero puwera biro. Mas maigi siguro na kung ayaw mo na, wala na talaga. Palayain mo na nga siya para makahanap na rin siya ng iba. Hindi nakalagay dito kung ilang taon na si Angelo. Pero sabi mo nga 40 ka na.
And kung ang goal mo sa buhay ay magka-baby bago ka mag-menopause, kailangan talagang pawalan mo na to para single and ready to mingle ka na at magka-baby ka. Or, kaya lang, papatayin ako ni Dr. Lab, baka naman si Dr. Lab, batukan ako, no? On a liberated aspect, ito ha, hindi ko sinabing ako to ha, pero on a liberated aspect, mga kaibigan mo, baka sinasabi sa'yo, di mag-baby ka na lang muna. Ikaw lang tatay. Kaya lang, ready ka na ba talaga maging nanay? Yun ang tanong. Diba? So anyways, paano mo ba siya papalayain? Be honest. Maging honest ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na na-realize mo, kahit mahal mo siya, hindi siya yung tipo ng lalaking naririnig mo yung wedding bells. Para mapalaya mo na siya at ikaw naman wag naman agad-agad, no? Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka maghanap ng iba. Kasi baka mamaya, mamadali mo, feeling mo menopause ka na, lalo kang hindi makahanap. 'Di ba? And, also, Mars, Almira, maging, rin tayo, siguro medyo bawasan natin yung standard sa paghahanap ng ideal guy. Baka yun kasi yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakakahanap ng ihaharap o makaka-holding hands mo habang buhay. Kasi baka mamaya you're looking for Mr. Perfect. Hindi lang basta Mr. Right, ha? Baka mamaya you're looking for Mr. Perfect. Wala pong ganun, Mars. Oo. Kahit yung mga prinsipe, may sungking ipin yan. At ang baho ng utot niyan, te. So, walang Mr. Perfect. So, baka kailangan din na medyo babaan natin ng konti yung standards, di ba, Gail Easy? Para mahanap mo not Mr. Perfect, but maybe Mr. Right. At higit sa lahat, ipagdasal mo din na kung iaadya ni Lord na ibigay sa'yo yung nararapat, sana dumating siya sa tamang panahon. Yung mga tipong konti na lang menopause ka na. Tsareng! O, hindi ba? So,